Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ng inyong kachismosang Kimpaw, wala na pong iba, si Gandara, upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol po dito sa pagbibintang sa mga Kimpaw fans na magnanakaw. Grabe naman yun. So, hindi naman po natin maalis na meron po talagang ibang toxic. Pero, wag naman sanang lahatin. Lalo na't ginagatungan pa nga ng mga yung mga basher, actually yung bashers ang ating concern dito. Yung bashers talaga, yung mga nagko-comment at ang gagatong pa. About po dun sa nangyari, isang insidente, I am so sorry sa nangyaring yun. Dahil syempre, pamilya po tayo. So, yun, anuhan na lang, pagsabihan at the same time, ay mag-amin ba ng pagkakamali, ganyan. So, next time, alam na natin. Pero yung mga bashers, nakakapaggigil. So, eto nga, pero bago pala lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pinulit po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. So, eto guys, simulan na nga natin ang atin pong update. So, may nag-comment dito na ang sabi, matagal na magnanakaw yung mga yan referring to Kim Pao fans, lalo na yung mga nanay na fans nila. Mga hayo kasing kumita sa reels. Wahahaha. Kung ako sa iyo, barahin mo na lang mga Kim Pao videos mo. Hayaan mong kumonti supporters ng idols nila. So, kahit naman siguro burahin yung videos, hindi naman po oonti yung supporters ng Kim Pao. Yun nga lang, gusto ko po sanang i-admit natin na mayroong pagkakamali ang ilan sa atin pong kapamilya. So, anuhin natin, tanggapin and mag-sorry. About naman sa mga bashers na nakita na naman ito bilang pang bato sa mga fans ng Kim Pao, para po nakahanap ng butas eh. So, sorry pero hindi kami magsusorry sa inyo. Grabihan yon. Kasi, hindi naman, una-una hindi naman sa kanila nagkasala. Pangalawa, ay lakas makapanggatong. Kala mo naman involved sila sa issue. Sabi pa dito, matagal na magnanakaw yung mga yan. Kaya nga, nawala ng gana sa kanila si Oscar. Sino kay Oscar yun? Well, napapasa ko pala yan sa X, pero hindi ko pinapansin kasi hindi naman ako updated doon. Wala akong alam doon. So, yun guys. Ako, aminado ako na meron tayong mga ilang toxic din or should I say mapagkunwari ng mga fans, pero yung totoo inang aanay lang. So ito nag-unti-unti nagkakaresulta. So ano ba yung pinuputak nitong mga bashers na to? Ano yung dahilan? Kasi nag-post po ang Circle of Stars ng paging to all Kim Pao fans. Stealing is never acceptable. So dito ay on behalf talaga. Akala mo naman kinausap ko lahat ng fans. Pero para sa akin, since nagbablog po tayo, sorry sa nagawa ng ilang Kimpaw fans natin. Kasi, ang concern dito is, may kasama pang, may kasama pang, tawag dito, watermark. Meron pang kasamang logo nila, tapos i-re-upload. Kasi, respeto naman nga, may watermark na yun, no? May trademark na yun, no? May na yun, no? So, wag na sanang kunin pa. So, maling-mali naman talaga yun at hindi natin ito-tolerate. Kaya ako, pag nag-upload ako, humingi ako ng yung sinasabi kong credit. Credit to the owner. Anyway, yan narito yung ibang komento. Huy, ang Kim Pao fans ang galit kay Oscar kasi kung ano-ano na lang sinasabi about Kim Chiu. Nag-post pa siya ng iba pero parinig kay Kim Chiu ang caption, hindi TANGA ang mga Kim Pao. Gumagastos ang mga fans para magpunta sila kahit saan ang event nila.
Kim and Pao. Hindi sila magnanakaw at manggagamit katulad ng sinasabi mo. So, tungkol po ito hindi po doon sa nag-post ng kanilang concern, ng kanila pong issue, kundi po doon sa gumagatong ng mga bashers. Kasi nakikita nila itong butas para atakihin ng mga Kim Pao fans. So, mukhang wagi naman po sila dyan sa pang-aatake na yan. Ginagamit nila yung post na to para atakihin. So, I want to apologize. Sana siraan ng page kasi sila yung original uploader pero sila yung nasisira yung account dahil nga sa mga nagre-re-upload meron na nga pong trademark, meron na pong meron ng logo, meron ng watermark, ano pa ba ang kulang. So, eto po yung concern ng Circle of Stars and sabi ko nga po sorry na lang po tayo. Aminin na mayroong pagkakamali kahit hindi tayo yon, kahit ibang ibang tao. So, sorry. Dahil meron din talagang ilang makukulit. Yes. Hindi lang talaga, hindi lahat lilinawin ko, hindi lahat ng Kim Pao fans na nagre-re-upload. Yung iba ay mga content creators na gusto talaga kumita. Yung iba naman ay dahil sa super ligaya na nadarama, kakapwa natin Kim Pao fans excited, so nare-repost. Pero usually yan mga content creators talaga na gustong kumita. Pero yun nga, in-address po sa lahat ng Kim Pao fans. So, mag-ingat na lang tayo siguro sa sunod. Kumbaga ay take lesson na lang this. Kung hindi man talaga tayo yon, kung hindi man talaga Kim Pao fans, yan mga nagre-upload na yan, na lang, yakapin na lang para finish na ganun ba. Minsan talaga kinakailangan natin lumunok ng pride at magpakumbaba. Yun lang. Magpakumbaba whether tayo may kasalanan o hindi para matapos yung issue. So, sorry na lamang po dahil we don't know, baka talagang meron pong ilang makukulit. Hindi naman mawawala yan sa isang pamilya, meron talaga pong makulit. Yes guys, sa lahat po ng pamilya in general, talaga pong merong makulit. So, asahan din po natin sa family ay meron din pong kahit isa't tao na makulit. So, ito sabi dito, we appreciate your enthusiasm and love for Kim Chiu and Paolo Avellino. And we understand your excitement in sharing their moments. However, we need to address an ongoing issue that has negatively impact our page. So, eto, maayos naman po nakikipag-usap. Sina alam na iintindihan na maybe dahil nga sa excitement, ganyan, kaso meron po kasing negative impact daw talaga sa kanila. So, na lang, pakiusap ba? Pakiusap, next time, wag nang ulitin dahil meron pong napupurwisyo. So, kumbaga, know your limits. Parang ito yung gustong sabihin ng Circle of Stars. Ito pa, some fans, some fans have been repeatedly reposting our videos without permissions, covering our watermark and making it appears as if they own the content. As a result, Facebook has flagged our page for unoriginal content, affecting our ability to continue sharing. Ay! Okay. So, Circle of Stars, kung tinatanggal pala, kino-cover yung watermark for for reels purpose, para pagkakitaan or para mga content creator, in short, content creator. Kasi kung Kim Pao fans lang, magre-re-upload lang talaga yan. Dahil masaya sila. Pero yan may pag-cover-cover pa. May may tawag dito, may agenda. Alam mo yun. Ang Kim Pao fans naman happy to share lang the moments ng Kim Pao. So, dito parang mas malinaw nga ng mga content creators na nag-share ng mga videos ng Kim Pao kasi alam nilang mabenta ngayon ang Kim Pao. So, yun. Pero, okay, sige. Tanggapin na lang din natin. Anuhin na lang din natin sa sarili na wag po natin gagawin.
Kasi may napupurwish yung iba. Ito pa, this is the first time we have ever encountered our page being flagged despite uploading videos for years. Unfortunately, this only happened with Kim Pao content due to fans re-uploading our videos. Please understand that we invest our time, effort, and money to capture those moments for everyone to enjoy. If you did not personally recorded the footage, please do not take it and re-upload it as your own. Sharing is one thing, but stealing is another. Pwede nga namang i-share na lang. May share button naman, diba? Mga Kimpaw fans. Pero for sure, yan lang ginagawa ng mga Kimpaw fans, share button. Pero yung mga nagtatanggal pa talaga ng na mga trademark, na mga watermark, ng mga ano pa bang tawag doon, ay ano talaga yun, may agenda, may purpose. Please understand, ito, ano ba yan? Dito naman. Due to these actions, we have been forced gradually delete our Kim Pao videos to restore our page standing. We never wanted it to come to this, but we hope this serves as a reminder to respect the original creators who work hard to bring you quality content. Let's support each other the right way. If you truly appreciate our work, please share responsibly. Thank you for understanding. So, maayos naman pong nakipag-usap. So, since maayos naman nakiharap, maayos din tayong makikipag-ugnayan. Na, ayun nga, kung hindi man nga talaga kimpaupansyon, tatanggapin na lang namin as a lessons ito. Anyway, ito pa. Sabi naman ng mga komento, I noticed recently na maraming nagsusulputan na individuals na hindi dating nagpapapa Kim Pao fans. Parang mushroom. Obviously, they do it for more views cause of the booming popularity of Kim and Paolo. It's so unfortunate. But if they really are true Kim Pao fans, please refrain or stop, because the offense being violated is the intellectual property rights of the author or the original video. Pakiusapan na lang. So, ayan, nalimutan ko pindutin yung Seymour. Pero, yun din yung pinakampunto niya sa sinabi ko. Kung talagang tayo, may kapwa tayo Kimpaw fans sa pasaway, ayun, pakiusapan na nga lang. And stop, magsitigil na, pakiusap lang. Sus ko, pakiusap. Yun pang original creator ang siyang na-violate. Baliktad. So, pero, hindi rin mawawala, imposibilidad, ng mga content creators yan na ngayon lang nagsusulputan na para nga daw pong kabote. Kasi nga, di ba, sikat na sikat ngayon ang Kimpaw at mabenta. Eto pa, ang iba naman pretend lang na fine kasi nga alam nila ang pagkakaguluhan ng Kimpaw video, lalo na pag may ehem din na bashers na mag-comment. Agoy. Parang yung mga comments nung nakaraan na talagang talagang nakikisingit yung mga bashers. Kahit hindi naman nila moment. Sabi pa dito, just to clarify po, I think it's not about purely Kim Pao fans, but more of content creators po. The fact that Kim Pao popularity is getting more. Many are so interested in making content of them to attract viewers and followers. So, ayan. For sure nga daw, hindi po purely Kimpaw fans. Hindi lahat. May halo talaga. And baka nga po sa 10 ay isa lang doon or dalawa lang doon na ang Kimpaw fans. Pero yung mga nagtatagal pa ng logo, abay, alam nyo na yan ng mga content creators lang. Pero guys, nakakaawa ha, yung mga original content creators, sila yung napaplug, nasisira yung account. Sila naman yung original. Sabi nga, nagpuput sila doon ng effort, 'di ba? Tapos ganun yung mangyayari. Bakit kasi meta ganun? Bakit ang gulo mo kausap? Bakit di ka marunong magbasa? Hindi mo ba alam kung sinong una nag-upload? Di mo kayang i-detect kung sinong unang uploader?
Hay nako, kaloka. So, sabi pa dito, this is so sad. Yeah, so sad. Kawawa talaga yung original content creator. Sorry na lang talaga. Sorry, 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 sorry. Kim Pao fans here, and I really appreciate your content, lalo na sa YT, kasi ang lapit at nakatutok talaga sa Kim Pao all throughout the Media Coin. Guys, please respect naman. Nakita ko din, grabe ang daming pages ng Kim Pao. Same content lang naman, pero daming views pa din. So, ganito na lang. Since matagal naman na tayong Kim Pao, may kilala na natin kung sino yung mga matagal na pong nag-content ng Kim Pao. Alam niyo yun, kagaya nila Ate Chantal, di ba? Ayan, ang dami pong mga Kim Pao pages talaga. Nasubaybayan natin even before. So, ayun, yun na lang po ang suportahan natin. Pag may nakita tayong, ay, bago to sa paningin ko, itong page nito, hindi ako naka-follow dito, chupin na lang. Yun na lang, chupin na lang. Huwag nang pansinin, kasi nakakasira ng image din ng Kim Pao fandom. Alam mo yun? Anyway, sabi dito, pasensya na po kung walang gana si Oski, mas lalong walang pake. Mas lalong walang pake siya. Siya lang ba ang malalapitan? Huwag siya. Kung hindi sa mga tao, wala siyang mataas na followers sa mga post niya. Always siyang may pahaging sino. Hindi maiirita. Dapat pantay ang pagtingin niya sa mga artist. May kinikilingan siya Halata naman na bakit hindi siya maging neutral. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much guys sa pakikinig, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat!